Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang psychological horror movie na 1408 na ipinalabas noong 2007. Ang bida nating si Mike ay isang writer. Ang kadalasang sinusulat niya ay tungkol sa mga lugar kung saan nirerekomenda ng kanyang mga tagahanga. Hindi lang basta lugar kundi lugar na kinakatakutan ng mga tao. Si Mike ang tipo ng tao na hindi naniniwala sa sabi-sabi kaya pinupuntahan niya ang lugar para maranasan mismo kung talagang totoo ang sinasabi ng mga tao. Isang araw, nakatanggap siya ng postcard ng Dolphin Hotel na matatagpuan sa New York. Nakasulat sa card na huwag pumasok sa 1408 na room. Napukaw ang interes ni Mike dahil kung i-add ang room numbers, ang total nito ay 13. Paglipas ng ilang araw, tinawagan ni Mike ang hotel para magpabook sa nasabing room pero sagot agad ng front desk na hindi ito available. Nagtaka si Mike dahil wala pa siyang sinabing araw mag-check-in. At nang sabihin niya ang iba't ibang petsa, unavailable ang palaging sagot ng front desk. Dahil gustong maka-check-in sa room ang writer, nagpabackup ito sa kanyang publisher. Ayon sa kanilang abogado, discrimination umano ang pwedeng ikaso sa hotel kung sakaling bakante ito at hindi ibibigay kay Mike ang room. Tagumpay na naibook si Mike ng kanyang publisher. Kaya lumipad na siya ng New York para mag-check-in sa hotel. Nang lumapit na siya sa front desk, may note sa pangalan niya na kailangan muna siyang kausapin ng management. Habang nasa lobby ang lalaki, napatingin ito sa paligid. Nakita niya ang mag-inang umiiyak ang batang nasa stroller. At biglang sumulpot sa harapan nito ang bell attendant, tinanong siya kung kailangan niya ng tulong sa bag. Ilang saglit pa ang lumipas, nilapitan siya ni Gerald ang manager ng hotel. Nag-offer ito ng iba pang facilities ng hotel pero sagot niya dito na gusto na niyang makuha ang susi sa room 1408. Excited naman siyang inofferan na i-upgrade umano sa penthouse ang reservation niya pero tinanggihan ito ni Mike. Dahil gusto pa rin nitong makapasok sa 1408. Dinala ni Gerald si Mike sa opisina nito. Dito sinabi ng writer na overnight lang naman siya sa room. Pero sinabihan siya ng manager na walang tumatagal sa kwartong iyon ng 1 oras. Sagot naman ng writer na baka tinatakot umano ng hotel ang mga guest kaya walang gustong pumasok sa room na iyon. Sinabihan siya ni Gerald na gusto lang nitong makatulong dahil simula nang maging manager ito sa hotel, 4 na ang namatay sa kwarto at ayaw na nitong madagdagan pa. Kwento ng manager kay Mike ang history ng 1408. 95 years na daw ang Dolphin Hotel at sa loob ng mga taong ito, 56 na ang namatay sa kwarto. Karamihan daw sa mga namatay ay nailabas sa dyaryo pero merong 20 mahigit na normal ang pagkamatay ang hindi nailathala sa pahayagan. May inatake sa puso, na high blood at meron pang katakataka na nalunod sa sabaw. Inoffer ng manager na pwede siyang kumuha ng picture sa 1404 dahil parehas ito ng layout sa 1408 at gawing reference ang journal ng mga biktima basta wag lang siyang pumasok sa kwartong iyon. Pero mas gusto ni Mike maranasan ang totoo at may bahagi sa mga readers ang katotohanan. Dahil mapilit si Mike walang nagawa si Gerald kundi ibigay ang susi. Nagtaka ang writer bakit hindi ito magnetic kaya sagot ng manager na hindi gumagana ang electronics sa room 1408. Dagdag nitong hindi lang basta kaluluwa ang nasa 1408, isa umanong demonyo ang naninirahan dito. Maya-maya lang ay hinatid ni Gerald si Mike sa 14th floor. Sinabihan siya ng manager na 1 beses sa 1 buwan nila nililinis ang room. At kahit daw nakabukas ang pinto may kababalaghan pa ring nangyayari. Kagaya ng isang maid na nabulag kahit ilang saglit lang ito sa loob ng kwarto. Hindi na bumaba ang manager sa elevator dahil hanggang doon lang daw ito. At bago pa man makahakbang si Mike, inulit nitong wag na siyang pumasok sa room na iyon. Pero sagot lang ni Mike na bukas na sila magkikita ulit. Kaya iniwan na siya nito. Habang naglalakad papuntang 1408 si Mike, tinitingnan niya ang journal ng mga biktima. Pagdating niya sa tapat ng room, nakita niyang pumasok sa katabing kwarto ang mag-inang nakita niya kanina sa lobby. Pagkapasok ng writer sa room, sinindihan nito ang mga ilaw at sinilip ang bawat sulok. Wala naman daw itong nararamdamang kababalaghan at nakakatakot. Naupo ang lalaki sa kama habang iniinom ang alak na bigay ni Gerald. Inoobserbahan niya ang buong paligid ng room. Nire-record niya ang kanyang nakikita at medyo boring daw ang kwarto. Sumilip din siya sa bintana para makita kung anong meron sa labas ng hotel.
Laking gulat niya nang biglang tumunog ang radyo sa tabi ng kama. Tinugtog dito ang kantang We've Only Just Begun. Medyo kinabahan siya sa sobrang lakas ng kanta. At napansin niya ang chocolates na nakapatong sa unan. Kinain niya ang isa sa mga ito. Naisip niya na may ibang tao sa kwarto pero wala siyang nakita ng silipin ang cabinet at banyo. Pinagtataka rin niya ang nakaayos na tisyo na binawasan niya kanina pagpasok niya ng kwarto. Naramdaman ni Mike ang sobrang init ng room kaya tumawag siya sa front desk para mag-request ng technician dahil sira ang thermostat. Pero nagtanong ito kung ready na ba siyang mag-check out, hindi ang sagot ng lalaki. Maya-maya lang, inilabas ni Mike ang UV light para makita niya ang mga bakas ng nakaraan ng kwartong kinaroroonan niya ngayon. Nai-imagine niya ang mga namatay nang makita ang klase-klaseng mantsa sa sahig at dingding. Nang biglang siyang makarinig ng malakas na katok sa pinto. Ang technician pala ito, pero ayaw pumasok ng lalaki sa kwarto dahil sa takot. Kaya sa pinto lang ito nakatayo at nagbigay ng instruction paano ayusin ang thermostat. Mabilis lang itong naayos ni Mike. At nang lingunin ang lalaki sa pinto, nawala na ito. Gulat na naman si Mike nang bigla na namang tumunog ang radyo sa tabi niya. Pinatay niya ulit ang radyo pero bigla siyang napatayo nang makitang gumalaw ang orasan nito. Naging timer ito ng 60 minutes. Dito siya nawalan ng pandinig kaya sumilip siya sa bintana pero wala talaga siyang naririnig. Nang biglang bumagsak ng sara ang bintana na kinaipit ng kamay niya. Nasugatan siya kaya pumasok siya ng banyo para maghugas pero bigla namang bumulwak ang mainit na tubig sa gripo kaya napaso ang kamay ng writer. Binalot nito ng panyo ang kamay nang bigla na namang tumugtog ang We've Only Just Begun sa radyo. Galit na hinablat ni Mike ang radyo pero laking gulat niya nang hindi pa rin namatay ang timer nito. At biglang nagring ang telepono sa sala. Sabi ng front desk mad-ilay daw ang order niyang sandwich. Sinigawan niya itong wala siyang in-order at sinabihang mag-check out na siya dahil sa pagkaipit ng kamay sa bintana. Pero parang hindi siya naintindihan nito kahit sumisigaw na siya. Patakbo niyang kinuha ang gamit para lumabas ng kwarto pero hindi niya ito mabuksan. Hanggang mabali ang susi ng pinto sa pagpipilit na mabuksan ito. Kaya ginamitan niya ito ng kutsilyo pero nang pihitin niya ang doorknob, nabali ito at nalaglag. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong pero walang nakakarinig sa kanya. At nang silipin niya ang labas, nakita niya ang matang nakasilip din sa kanya. Nagsisigaw din siya sa may bintana pero walang nakapansin sa kanya. Nakita niya ang lalaki sa kabilang building at nanghihingi siya ng tulong dito pero kalaunan nakita niyang reflection niya lang pala ito. Nang ilawan niya ang kanyang mukha, kamukha din niya ang lalaki sa tapat. Ngunit kinagulat niya nang makita ang isa pang lalaki sa likod nito, bigla rin siyang napalingon sabay iwas nang mamartilyuhin din siya ng parehong lalaki pero naglaho ito. Napalingon siya sa kwarto nang makarinig siya ng boses ng isang batang babae. Na tinatawag siyang daddy. Nakaramdam siya ng takot sa kanapatakbo sa may sulok at nag-record ulit. Kaya naisip ng lalaki na baka may halong drugs ang alak at ang chocolate na kinain niya kanina dahil nag-hallucinate siya. Biglang umandar ang TV sa harapan niya. Ipinalabas dito ang video ng kanyang asawa at anak na babae. Napaiyak si Mike nang makita ang bata. Iinom sana siya ulit pero natigilan siya nang makita ang kaluluwa ng isang lalaki na tumalon sa bintana. Sumunod dito ang isa pang kaluluwa ng babae. Maya-maya lang ay narinig niya ang iyak ng sanggol sa kabilang kwarto. Kaya kinatok niya ito at nanghihingi ng tulong pero bigla siyang nabibingi sa iyak ng bata kaya binato niya ang upuan sa dingding. Nagpatuloy sa pagre-record si Mike sa mga nangyayari sa kanya. At para hindi siya makaramdam ng takot, sinaisip na lang niya na madyay gising din siya sa bangungot na ito. Sunod niyang nakita ang pagbiyak-biyak ng dingding at may tumatagas na dugo dito. Pero hindi niya ito pinansin dahil alam niyang nanaginip lang siya. Tiningnan niya ang evacuation plan na nakasabit sa pinto. Susubukan niyang tumawid sa ibang room sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. At bago siya tumawid, sinabi niya muna sa tape recorder na kung sakaling mahulog siya, aksidente lang umano ito at hindi nanalo ang 1408. Nang baybayin na niya ang papuntang kabilang room, biglang naging puro pader na lang ang nakikita niya. Kaya babalik na lang siya. Dahil sa gulat, muntik pa siyang malaglag nang makasalubong niya ang kaluluwa ng babaeng tumalon sa bintana. Ilang saglit ang lumipas, nag-flashback ang pag-usap nilang mag-asawa sa hospital.
Hindi siya naniniwala na may Diyos kaya sinisisi niya ito sa pagkawala ng kanyang anak. Nang biglang namatay lahat ng ilaw sa buong kwarto. At pagsindi niya ng ilaw, bigla na naman siyang mapalingon nang makita ang lalaking may martilyo. Ilang oras ang lumipas, lalong lumalamig ang buong kwarto. Nasilip niya ang kanyang cellphone pero wala itong signal. Kaya sinubukan niyang kontakan ng asawa gamit ang laptop. Nagulat ito na nasa New York siya. Marami nang sinabi ang asawa tungkol sa pag-alis niya na walang paalam at kung ano-ano pa pero sagot lang niyang saka na sila mag-usap dahil kailangan niya ng tulong. Inutusan niya itong tumawag ng pulis at kung nasaan siya ngayon pero natigil ang kanilang pag-uusap dahil bigla na lang umandar ang sprinklers ng kwarto. Sinubukan din ni Mike umakyat sa ventilation ng kwarto pero laking gulat niya nang may makitang bangkay dito. Nilapitan niya ito pero biglang nagangat ng ulo at nanghihingi ng tulong sa kanya. Hinahabol siya nito kaya napilitan siyang bumalik ulit sa 1408. Gusto niyang uminom ng alak pero nang buksan niya ang ref, nakita niya dito si Gerald. Sinabihan siya nito tungkol sa hindi niya paniniwala sa mga kaluluwa. Pero ang totoo, nag-hallucinate lang siya sa harap ng ref. Kaya ang alak na bigay ni Gerald ang tinungga niya sabay kuha ng Biblia. Nang buksan niya ito, napamulagat siya dahil walang nakasulat sa loob. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya ang kanyang mag-ina. Tinanong siya ng anak kung andoon ba ang Diyos sa pupuntahan nito. Sinagot ito ni Mike na oo pero hindi siya nakasagot ng ibalik ng bata ang tanong kung naniniwala ba siya na andoon nga ang Diyos dahil wala naman siyang pinaniniwalaan. Maya-maya pa nakarinig si Mike ng ring sa loob ng cabinet. Fax machine pala ito. Unti-unting lumalabas dito ang damit ng anak niya. Habang pinupunasan niya ito sa banyo. Napansin niya na nag-snow na sa may sala. Dahil sa sobrang lamig, gumawa siya ng apoy sa gitna ng kwarto. Unti-unti niyang sinunog ang journal ng mga biktima sa kwartong iyon. Ilang saglit pa, tumunog ulit ang laptop niya. Naka-online ulit si Lily kaya tinanong niya ito kung kumontak ba ito ng pulis. Sagot ng asawa na may mga pulis nang nagpunta sa kwarto niya pero wala umanong tao dito. Sinabihan niya ang babae na mamatay na siya. Sagot nitong pupuntahan ito sa hotel sa loob ng 15 minutes. Pero nang lingunin ni Mike ang oras sa tabi ng kama, wala na itong 3 minutes. Hindi na siya maabyutan ng asawa niya. Nang biglang sumulpot ang isang mukha niya sa screen. Sinabihan nito si Lily na puntahan siya sa 1408. Na pumasok ito sa room dahil mag-aantay siya. Nagsisigaw si Mike sa harap ng laptop pero hindi siya nakikita ng babae. Nang mag-offline na si Lily, ninitian lang siya ng kamukha niya sa laptop. Maya-maya pa ay biglang may mga pagsabog ang nangyayari sa kwarto. Umuulan na rin at naririnig niyang nagsasalita na ang mga tao sa painting. Lumala na ang hallucination ni Mike. Nang akma niyang basagin ang painting, biglang bumulwak ang tubig galing sa dingding. Naanod na ang lalaki at nang malulunod na siya, bumalik ang senaryo noong nailigtas siya sa pag-surfing. Nagising na siya sa hospital at katabi si Lily. Nalaman niya sa asawa na nasa LA hospital siya hindi sa New York. Binanggit niya sa babae na nasa New York siya ng mga oras na iyon at malapit nang mamatay pero hindi siya maintindihan ni Lily. Nagpatuloy ang hallucination ni Mike. Kasama dito ang flashback ng araw na matanggap niya ang postcard ng 1408. Pero hindi na niya ito nakita sa kanyang mga sulat. Paglipas ng araw, isinulat ni Mike ang mga naging karanasan niya sa 1408. Nang matapos na niya ang libro, ipapadala na niya ito sa publisher. Pagdating niya sa post office, ibang tao ang naabutan niya dito. Namukan niya ang lalaki humarap sa kanya sa lobby ng hotel. Kasama ang iba pang tao sa post office, pinagbabasag nila ang buong dingding at unti-unting lumilitaw ang room 1408 na kinaroroonan niya. Hindi na nakapagsalita si Mike. Nang bumukas ang pinto ng ref at nakita niya dito ang kabaong ng anak na nasusunog. Ilang saglit pa nakita niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito. Nang biglang tumunog ang radyo at naging abo ang batang niyakap niya. Nasa 30 seconds na lang ang natirang timer ng radyo. Nagwala si Mike sa loob ng kwarto. Sa sobrang pagod niya, natamba ang lalaki. Nang matapos na ang timer, bumalik ulit ito sa 60 minutes at naging maayos din ulit ang buong kwarto. Inikat niya ulit ang buong kwarto na parang walang nangyari dito. Ilang saglit pa ay nagriring ang telepono. Sinagot ito ni Mike sabay sabi na bakit hindi na lang siya patayin, ayon sa babae na mararanasan niya ulit kada oras ang mga nangyayari.
Pero kung gusto naman daw niyang mag-checkout express, gamitin lang daw niya ang nakahandang lubid sa may sala at sa may banyo. Habang tinititigan niya ang lubid, nag-flashback ang mga biktima ng kwartong iyon. Patuloy pa rin ang hallucination niya at hindi na niya nakikita ang sarili sa salamin. Biglang sumulpot ang libingan ng anak niya at nasa tabi naman nito ang libingang para sa kanya. Nang bigla niyang nakita ang sarili na nagbigti, dinampot niya ulit ang telepono at sinabihan ng babae na hindi siya mag-check out. Sinabihan siya nitong parating na ang asawa niya, paakyatin daw nila agad. Pero sinabi ni Mike na wag nang idamay si Lily. Naisip ni Mike na naging selfish nga siya sa buong buhay niya. Pero hindi niya hahayaang mag-isang mamamatay. Kaya pinunit niya ang panyo at nilagay ito sa bote ng alak. Kung hallucination lang daw ang lahat, sigurado siyang totoo ang apoy na galing sa lighter niya. Kaya sinindihan niya ang bote at ibinato sa loob ng kwarto. Nagliyab agad ito nang mabasag sa dingding. Sa kakampanti lang na naupo si Mike sabay sindi ng nag-iisang sigarilyo na dala-dala niya. Dahil sa malakas na apoy, tumunog ang alarm at nagsilabasan na ang mga guest ng hotel. Habang lumalaki na ang apoy sa kwarto, naririnig ni Mike ang sigaw ng demonyo. At nang ihagis niya ang ashtray sa bintana, biglang sumabog ang buong kwarto. Gumagapang na ang lalaki sa sahig na parang nawawala na sa sarili. Naririnig pa niya ang boses ng kanyang anak bago siya tuluyang masunog. Nang inilibing si Mike, dumating si Gerald. Gusto sana nitong ibigay ang mga gamit ni Mike pero ayaw itong tanggapin ni Lily. Sasabihin pa sana niya na may kinahinatnan ang pagkamatay ni Mike pero pinigilan na siya ng publisher. Bumalik si Gerald sa kanyang sasakyan, bit-bit ang mga gamit ng writer. Sa kanya pinakinggan ang tape recorder ni Mike. Dito narinig ng manager ang boses ng batang babae. At maya-maya lang ay may narinig siyang batang babe sa di kalayuan kaya napatingin siya sa rearview mirror. Bigla siyang nagulat nang makita ang sunog na mukha ni Mike sa likuran. Sunog na ang room 1408 at naiwan dito ang kaluluwa ni Mike. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.